Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. And Chris. Ako po si Rachel. Sumulat na po ang atitin ko sa inyo dati. Kwento niya yung first airplane ride ni Papa on his 50th birthday. Baka po naalala niyo din si Papa Edgar Rosales. Siya po yung nagtitinda ng tagungirit herbal oil from Bicol na dumalaw sa inyo dati. Ay, oo, natatandaan namin yan. Oo. Yung kulay-pula. Kulay-pula, yes. Gustong-gusto namin yung nasa tagungirit. Nasa tube at saka nasa bote. Yes, oo. Yan, ubos na yung sayo? Oo, ininom ko na nga. Ako din. 3 times a day, di ba? Oo, iniinom ba? 3 times a day, 7 days a week. Oo, tama. For 2 months. Tama naman yung ginawa, di ba? Oo, tama. Kaya ubos na. Natatandaan namin yan. Yes. Tagungirit herbal oil from Bicol. Sumulat po ako para magbigay pag-asa sa mga taong pinanghihinaan na ng loob dahil sa karamdaman. Ipinanganak akong may butas ang puso. Nang isilang ako sa bahay sa tulong ng isang manghihilot, akala nila maitim ako. Yun pala, I was a blue baby. After a few months, pabalik-balik daw ang ubo at sipon. Dinala ako sa albularyo pero dahil hindi ako gumagaling, dinala ako sa doktor. Posible daw na may sakit ako sa puso kaya pinayuhang dalhin sa Philippine Heart Center. Nagtitinda lang ng tagungirit oil si Papa at wala namang trabaho si Mama kaya isang taon na ako nang madala sa ospital. Mahal kasi ang pamasahe mula sa amin sa Albay. Doon nakumpirma na kailangan kong sumailalim sa operasyon dahil sa sakit sa puso. Lumapit kami sa mga ahensya ng gobyerno para humingi ng tulong. Naranasan naming matulog sa labas ng ospital dahil kulang na ang pamasahe namin pauwi. Ang ending, hindi din natuloy ang operasyon dahil walang available bed. Pinilit kong mamuhay ng normal sa kabila ng karamdaman ko pero sadyang madaming limitasyon. Hindi ako pwede sa mga nakakapagod na activities. Kahit nga yung sarili kong bag, hindi ko mabuhat. Still, na-confine ako sa ospital ng 1 buwan when I was in grade 4. Kaya tumigil ako sa pag-aaral. Sabi ng doktor, ibigay na daw ang lahat ng gusto ko dahil hindi na ako magtatagal. Hindi ako bumigay. I went back to school the next year. Sa awa ng Diyos, I finished high school. Pangarap kong maging guro kaya kahit tutol ang pamilya ko dahil baka daw hindi ko kayanin, pagtuturo ang kinuha kong kurso. Pagtungtong ko ng second year, halos araw-araw naninikip ang dibdib ko. Napilitan ako magpahinga ng 1 taon. I went back to college after a year and in 2015, I finished my bachelor's degree in secondary education, major in Filipino from RTU, Mandaluyong. Agad akong kumuha ng licensure examination for teachers at naipasa ko naman. In 2016, natanggap ako bilang guro sa isang maliit na private school sa Cavite. Nang sumunod na taon, natanggap naman ako sa University of Perpetual Help sa Molino at nagturo ako sa grade 11 and 12 students.
masaya ako sa trabaho pero hindi kinaya ng katawan ko ang physical at mental stress. Kaya napilitan akong mag-resign. I got married in 2022. Tanggap ako ni Roldan sa kabila ng aking karamdaman. August that year, sinumpong ng grabe yung sakit ko. Hindi ako nagpadala sa ospital dahil sapat lang ang kita ng asawa ko bilang mekaniko sa araw-araw naming gastusin. 1 linggo akong hinihingal kahit wala naman akong ginagawa. Iniiyak na lang naming mag-asawa. Last January, nakita ko yung Heart Warriors FB group. Isa itong supportive community for people living with heart conditions. May nabasa akong post noong April na naghahanap sila ng beneficiaries for a catheter device closure. Yun yung eksaktong solution sa heart problem ko. Nag-message ako and I was immediately given a consultation schedule. My surgery was scheduled after a week. On April 28, 2023, naoperahan ang puso ko. 7 months after the operation, I recovered fully. Hindi na ako hinihingal and my heart rate is normal. After 32 years, my heart is finally fixed. I am beyond grateful to God, to the doctors who operated on me, and to the Operation Brave Heart sponsored by Rotary Club International for healing my heart. I can now tutor the kids dito sa lugar namin. Masaya ako nakakakilos ng normal at naipagpapatuloy ang mga pangarap ko. I am a living testament that everything will be okay in God's time. We just have to keep the faith and believe in Him. Huwag tayong susuko dahil ipapadala ng Diyos ang mga taong tutulong sa atin. Sabi nga sa Matthew 19 verse 26, with God, all things are possible. Salamat sa pagbasa ng aking sulat, Tambalan. Ang inyong tambalanista, Rachel. Napakaganda naman ng kwento. Napakaganda. Sobrang daming magagandang lessons. Actually, yung mga lahat ng sinabi niya, uulitin lang naman din talaga namin ni partner. 'Di ba? Ang isa talagang tumatak sa isip ko habang binabasa ko yung kwento ay yung na lahat ng pagkakataon, lahat ng tao, lahat ng nangyayari ay may tamang panahon. 'Di ba? Maaaring may mga bagay na pinipilit mo sa ngayon, pero kung hindi pa talaga nauukol, hindi talaga bubukol eh. Kahit na anong effort, kahit anong klaseng ginawa mong pagpupursige, kung hindi mo pa panahon para dyan, hindi pa talaga. Kanina napag-usapan natin yung pagkakapanalo sa competition, di ba? Lahat naman yan nag-e-effort eh. Lahat naman yan gumagawa ng ways. Lahat naman yan may pa-costume ng mga pabongga. Lahat naman yan gumastos. Pero dahil hindi mo pa panahon na maging champion, hindi mo pa talaga panahon. Correct. 'Di ba? And dito sa mas malalim, 'di ba, na kwento ni Rachel, it took 32 years before yung kanyang puso ay talagang tuluyan na mag-recover. At ano yung lesson na matututunan natin dito? That truly, patience is a virtue. Yes. 'Di ba? Truly, hindi po talaga may mga pagkakataon talaga na ang hirap maghintay, lalo na kung lagi mo siyang dinadasal. Napakahirap talagang maghintay, talagang parang ang tagal. Pero truly, we really have to wait kasi everything will arrive, will come at maisasakatuparan
in God's perfect time. Agree, 'Di ba? agree. Sabi nga, He makes all things beautiful in God's perfect time. So, 'yun isa, 'di ba? Na kailangan mo maghintay. 'Di ba? Na mag-effort ka katulad ng ginawa ni Rachel, 'di ba? Ginawa ng Gumawa ng paraan kahit yes. papano, laban lang ng laban kahit mahirap, 'di ba? Pero eventually, 'di ba? Kailangan maghintay sa tamang panahon. Mag-e-effort at maghihintay sa tamang panahon, 'di ba? Napakaganda, Ang no? ganda-ganda talaga. Ako ang isa sa mga naging impression ko sa kwento mo, napaka-uplifting, no? True. Parang lahat tayo binuhat, nagkaroon ng pag-asa Correct. ngayong oras na ito habang Oo. pinapakinggan yung kwento ni Rachel. At dito mo talaga maiintindihan na that things happen for a reason. Sa true, Malu. Diba, lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin ay may dahilan. This is a hard thing, a difficult thing for people to learn. Totoo yan. Na, mahirap maintindihan, namatayan ako, mahirap maintindihan. Naintindihan din natin yon. Pero kung maniniwala tayo that everything happens for a reason, magkakaroon po tayo ng pag-asa eh. Medyo mabubuksan yung isip natin. In this case, ano yung mga dahilan bakit nangyari ito sa kanya? Tama. Diba? Naging gentle siya sa kanyang katawan, maingat siya sa kanyang katawan. Ito na yung listening to your body. Yes. Kung siguro naging normal yung puso niya noon, baka ngayon ano siya eh. 'Di ba? Hindi niya inaalagaan ng gusto. Tayo nga ganung mga tao. Oo, abusado tayo yes, eh. Porke perfecto yung katawan natin, everything is functioning well. Abusado tayo magpuyat, mag-inom, gumawa ng bisyo. Ang daming tinamaan. Kasama na tayo. Diba? At hindi natin na-realize yung value nung mga taong may pinagdadaanan. In terms of health, ha? Yes. So, ito yung dahilan. Siguro binigay sa iyo itong klase ng problema kasi gusto niyang gusto ni Lord na matuto kang alagaan yung katawan mo. Pero bibigyan kita ng solusyon eventually. Correct. Diba? Parang ganun yung sinasabi niya. So, in this case, sinasabi natin mga kaibigan, never stop trusting God and His plans. Kasi nga, everything happens for a reason. Tama. These reasons, Bornay, napakalaking platform po nito. 'Di ba? Para maka-reach ng napakaraming mga tao. Tama. And to, 'di ba, sabi mo nga, you are a testament, 'di ba? Ikaw ang living proof, 'di ba? So, with your story yung history mo, yung lahat ng pinagdaanan yung mo, hirap 'di mo, ba? yung pain. Correct, 'di ba? It's a testament that if you truly have faith in God, 'di ba, na kung patuloy yung pagtitiwala mo sa Diyos, everything will work out fine. Yes. Alam ng Diyos ang ginagawa niya. 'Di ba? Ako, yan yung isa sa mga kapag may mga sumusulat sa Bornay tapos napipili yung story niyo, sa totoo lang pwede namang hindi mapili eh. Yun yung katotohanan. Hindi po lahat ng nakakapag-send nababasa po agad sa tamang panahon or nababasa at all. Hindi natin alam, 'di ba? Pwedeng hindi, pwedeng oo. Pero pagka ang storya po ay napili para mabasa sa kwento ng Mahiwagang Bornay, lagi ako naniniwala na para maka-reach yung lesson sa napakarami at mas marami pang mga tao, 'di ba? Totoo. And yun yung nakita ko na parang pagdadaanan ng husto to ni Rachel para pagdating ng panahon, maikakwento yung kwento niya sa mas maraming tao at dahil diyan mas marami ang mai-inspire, At ito 'di ba? ito na yung sinasabi natin, God's perfect timing. Another God's perfect timing. Totoo, 'di ba? Ito na yung full circle moment na tinatawag. Totoo yun. Oo. Lahat kung if you're going to connect the dots, Rachel, 'di ba yung time na nakita mo yung organization, 'di ba, na ma-introduce sa iyo yung organization na tutulong sa heart mo. para mapalitan yung puso mo. That's another God's perfect timing. 'Di ba? Galing talaga. Yung recovery period mo, after the recovery period, sinong mag-aakala na pwede mo namang hindi maisip na magsulat sa tambalan eh. Totoo, Diba? diba? That's another divine intervention. Pag magpadala nga ako sa tambalan for people to be inspired. Diba? Tsaka ang na-meet namin si Tin, tsaka si Papa Edgar. Parang ikaw yung hindi namin na-meet, na hindi namin alam na may ganyan palang kwento. At isa pa, partner, no, lahat pala ng tao may talagang truly may pinagdadaanan, 'di ba? Yes, Hindi namin nakita sa pagiging masiyahin ni Tin at saka ni Papa Edgar na parang minasahay pa yung likod-likod natin, no, natatanda mo, partner, no, na may ganyan pala silang pinagdadaanan. And again, isa na namang reminder that let's be kind to everybody. 'Di ba? Yung si Rachel ay naging teacher, 'di ba? Isang paalala to para
para sa mga estudyante, maging mabait po tayo sa mga teachers natin. Hindi po natin alam, nilalaban lang nila kasi passion nila yung pagtuturo. Pero yung isa pala dyan, may butas yung puso. Tama. Diba si Rachel? Diba? Ano ba, sasabihin niya pa ba? Isusplok niya pa ba sa mga estudyante? Diba? Hindi. Tumuloy lang siya sa paglaban. So let's be kind to our teachers. Let's be kind to everyone kasi hindi po natin alam ang laban ng bawat isa. Correct. At yun yung laging pinapaalala ng tambalan. Diba? Let's find kindness in our hearts. Sa true, Lali. Kailangan natin gawin yun everyday. Kailangan natin i-practice yun, maging mabait tayo sa kapwa natin kasi may magandang balik din po sa atin yun. Maraming salamat sa iyo, Rachel, for sharing your story. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! This portion was brought to you by... Ganda ng kwento niya eh. Diba? Gustong-gusto ko yung linya na sinabi niya eh. Yung sabi niya, I am a living testament. Yun. That everything will be okay in God's time. We just have to keep the faith and believe in Him. Huwag kang susuko dahil ipapadala ng Diyos sa mga taong tutulong sa atin. Diba? Yung pa pala yung isa, that for every season in our lives, merong dadating na tulong for every season. Ano mang season na yan, di ba? So kung season ito ng kahirapan in terms of money, meron at merong dadating na help dyan in whatever form. So season ito ng kawalan ng trabaho, may expose ka sa mga taong pwede at posibleng magbigay sa iyo ng trabaho. 'Di ba? Yung mga ganon. Totoo. There's always somebody to help you. God sends angels. Yun yung isang patuloy na pinapaalala sa atin dito sa kwento ng Mahiwagang Bornay. Thank you, Rachel! Isa sa mga dahilan siguro kung bakit talaga pina-experience sa'yo yan, yun maliban nga na maging living testament ka sa maraming tao. Para ipaalala mo sa aming lahat ngayon, naalagaan talaga namin yung katawan namin. Kasi aminado kami, talagang naging abusado kami sa mga katawan natin. Pero ikaw, right from the start, you are taking care of yourself and your body very well, which is good. Very good. Diba? Yan. Yung mga ganyang klase ng kwento, tingnan mo, grabe yung pag-aalaga ni Rachel sa kanyang katawan. Sobrang sobra siyang maingat. Naging gentle ka sa pag-aalaga ng iyong puso. May mga taong nakikinig ngayon, 'di ba, na sobrang sunod-sunod yung pag-iosyo at hindi inaalagaan ng kanilang puso at baga. 'Di ba, na kapag narinig itong kwento mo ngayon, ma-realize na grabe, no, napaka-abusado ko. Tingnan mo si Rachel. 'Di ba? Sobra yung pag-aalaga niya. Kasi may mga tao na although ayaw naman natin nakakarinig ng ganitong klaseng paghihirap mula sa ibang tao, but then again, this is life. May ganun talaga. Meron talaga. May mga tao nagsasakripisyo para makuha natin yung lesson from them. Totoo. Diba? Yun naman yung masakit na bakit ako yung magsisilbing lesson. Pero tayo din naman, meron din tayong may problema tayo na natututo din sa atin ng ibang tao. So yun yung sinasabi natin. Importante mga kaibigan na maniwala tayo, everything happens for a reason. Yes. Bakit nangyayari sa iyo yan ngayon? Kasi may dahilan. Maaaring hindi mo pa naiintindihan sa ngayon kasi mas nangingibabaw pa yung pain, mas nangingibabaw yung lungkot, but eventually, in God's perfect time, you will understand why. Yes. Ang ganda talaga ng kwento na to ni Rachel. At nakakatuwa yung buong pamilya nila. Alam mo yun, na actually nakikinig ngayon si Tin eh. Sabi niya, thank you Hi, sa pagbasa Tin. ng story ni Rachel Rosales Rivera. Sister ko po siya. Diba? Wow. Hi, Tin! Yan, ang ganda ng Nakaka-inspire, very uplifting. Correct. Talagang glimmer of hope. Yes. Yung kwentong ito ay isang pagpapaalala na truly God is in control. Yes. And that truly God is still the greatest physician. Siya pa rin talaga. 'Di ba? May mga pagkakataon talaga na makakarinig tayo ng mga sasabihin ng mga doktor. Palibhasa, nagpakadalubhasa din sila sa kanilang field at alam nila na kapag ganito na yung sitwasyon, may posibilidad na talagang hindi mapagpatuloy. 'Di ba? Yun yung sinabi kay Rachel na may posibilidad na ano ba yung sinabi? Ipa-enjoy mo na siya. Ibigay mo na nyo na po sa kanya ang lahat, 'di ba? Kasi hindi natin alam kung
kung kailan pa siya tatagal. Pero tingnan mo naman, 'di ba? Nakapag-asawa, nakapagkwento sa mahiwagang Bornay at eventually, 'di ba, na nalagyan ng catheter yung puso, 'di ba? Nawala na yung butas sa puso. Sana po ay talagang kayo po ay naantig sa kwento ni Rachel. Kung si Rachel ay nagkabutas sa puso, sana naman po wala naman po kayong pusong bato. Dapat dapat naantig kayo dito sa kwentong ito. Kung hindi pa kayo naantig, ewan ko na lang po talaga. 'Di ba? Baka pusong bato na 'yan. Hindi ko sure kung merong organisasyon na pwedeng umano diyan. Tumulong sa'yo. Hindi, pero ang ganda kasi talaga. And let's get the lesson from this story. Thank you, Rachel! Salamat sa inspirasyon na ibinigay ng iyong kwento, hindi lamang sa tambalan, kundi sa napakaraming mga tao. Yes. Diba? Lumakas yung paniniwala namin na kumapit palalo kay Lord sa kabila ng ating mga pinagdadaan. Diba? Pasalamat ka, kaya ikaw, Kabisyo, pasalamat ka kung pinanganak ka ngayon na may butas. Diba? May butas sa puwet. Yeah. Kasi normal yan. Correct. Kasi may mga taong pinanganak may butas sa puso. Oo. Tsaka diba? walang butas sa puwet. Oo. Meron din mga ganun, diba? Pasalamat ka yung mga butas mo ay nasa tamang butas. Kaya kung nagreklamo ka sa butas sa mukha mo, at least may at least may paglalabasan ng oil. Tama. At pag oily ka, mayamang ka. Yan. Charot. So sinasabi ng tambalan, alagaan mo ang iyong butas. Yeah, kasi diba? mahalaga yan. Correct, mahalaga yung butas na yan. Ano man yung butas na gusto mong alagaan. Dahil nasa tamang lagayan yan, gamitin mo ng tama. Correct. Kasi normal yan. Sana maging daan din po yung story, sabi ni Tin, para marami pang matulungan ang Camp Braveheart. Yan. Sponsored by the Rotary Club International. Ang galing, no? Sana Ang galing. dumami pa sila. Oo, Camp Braveheart. Hanapin lang po sa FB, kasi malay mo, ito din yung maging, di ba, maging daan for the others, di ba? Hanapin lang po sa FB si Dr. Jonas Del Rosario, cardiologist po siya sa PGH. Nag-oopera po sila para sa mga kapuspalan. Pero I think yung hanapin ninyo yung Camp Braveheart Rotary Club. Baka madagsain si Dr. Jonas, hindi natin alam kung anong kung paano mga eksena. Sa yan. Doc, But na nagligtas din, di ba? Na gumawa ng operation kay Rachel. Ayan, salamat sa inyo. Mabuhay kayo. Shout out sa lahat ng mga doktor. Pwede nga itong podcast din eh. Oo, podcast na to. I-podcast na natin to kasi napakaganda ng reminder this Christmas season, 'di ba, that Jesus is the reason for this season, 'di ba? Yes. And he is the reason for every season. Yes. Lahat ng season in our lives, 'di ba? Maski dun sa pagka dumadaan tayo sa mga matinding paghihirap, may feeling tayo na, ba't parang ang layo-layo ng Diyos? Di ba? May parang ganun tayong feeling. Bakit parang ang layo-layo niya? Bakit parang hindi ko siya nararamdaman? Di ba? Akala mo lang hindi.